karon kay bawta dili mo ko ultimately makaingon nga bati gyud tanan ang nahitabo karon. Kung ang ginapakita manggod sa administrasyon ni Marcos karon, nakita nato ang contrast o makumpara nato sa ugyon sa pagpatagan ni Roddy Duterte ang gobyerno kaniadto. Karon nahibaw na gyud ta kung unsang klaseng gobyerno ang di nato gusto kindi gyud to. Naku mga kababayan, bumanat na naman si Mayor Baste kay Bongbong Marcos. Ito yung event na ipapakita ko sa inyo. Ito yung event na naganap doon sa Kidapawan. Talagang to support ito kay former President Rodrigo Duterte, na kung saan ay dinaluhan din po ito ng mga tumatakbong gobernador, no? Tumatakbong mayor doon po sa Kidapawan. No? Pumunta kami doon para saksihan kung gaano nga ba karami. Kasi ako, curious din ako kung gaano nga ba karami yung mga dadalo doon sa Kidapawan. Kaya bumiyahe kami, talagang malayo ang biniyahe namin para makita at masaksihan mga kababayan kung gaano nga ba karami ang mga sumusuporta kay former President Rodrigo Duterte. Nagulat kami kasi nung pagdating pa lang namin doon sa venue, nakita ko, grabe, nagulat kami kasi nga, yung kalsada, ang laki, sinarado, tapos ang laki, talagang dulo to dulo, napakahaba ho mga kababayan. Kaya nagulat din ako, talagang sabi ko, gaano nga ba karami? Excited ako na nung bago dumating yung gabi. At ito mga kababayan, papakita ko sa inyo, at yung mga banat nila naman kay BBM. Excited na ba kayo? Siyempre kung bago lamang kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Ito yung pagdating niya sa mismong venue. Ato nang tawagon ang usa sa mga kapwa anak ni Tatay Digong, one of the young great leaders of the country. Let's all welcome Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte! Tingnan niyo, ang dami ng tao. Tingnan niyo. Wow. Wow. Ito mga kababayan. Yung ano na yan, itong hanggang doon sa dulo, ang layo niyan. Yung nabidyohan natin, yung kabilang side lang eh. Yung kabilang side hindi na kasi ang hirap kasi mag-move eh. Gawa sa napakarami nga po ng tao. Talagang, alam mo yung ano, sabi ko yung nangyari dito ngayon sa Kidapawan, parang katulad ng nangyari sa ano, sa INC. Talagang ang tao bumabaha sa kalsada. Pakita ko, tuloy natin. Ayan. Yun eh. Ang layo ko mismo kasi yung basto, pero ang dami ng tao. Ano siya? Yung gabi sa inyo tanan. By the way pala mga kababayan, himay-himay natin ito, yung mga sinasabi dito or sasabihin ni Mayor Baste, para kasi Bisaya eh. So medyo ano din natin sa Tagalog para at least marinig din po at malaman din po ng ating mga kababayan kung ano yung sinasabi ni Mayor Baste Duterte. Pay ko makikita sa mga gwapa at North Cotabato. Kumusta man mo? Sa may gusto ninyo? Ano yung gusto nyo? Yan yung sa ang ilang gibuhat kang Roddy Duterte, mudawat mo. Okay. Kita mo sa butan, ha? So, ang ilang gibuhat, ang kanilang ginawa kay former President Duterte, tinatanong niya yung audience, yung mga dumalo, kung papayag ba daw tayo, kayo, yung mga nanonood. So, syempre, yung audience din, yung mga dumalo, ay sinagutin po nila na hindi. Tuloy natin. Okay ba mo, kaning nahitabo karon sa mga sa mong pamilya, personal, sakit kaayos, tinuod lang. Kaya amahan ko manggod to. Una-inguna na ang ilang treatment, medyo di ko makadawat. Kinaaman tayo korte dire sa Pilipinas. Unya Pilipino man siya. Og naaman gyud sa isa, dapat niya sa dire matubang sa mga sa kung naaman. Alam nyo, ito yung nakakaiyak mga kababayan eh. Alam nyo, sinabi kasi dito ni Mayor Baste na kung meron man talaga, sabi niya ha, kung meron man, kung may kasalanan man sa tingin nila si Pangulong Duterte, Pilipino yan eh. So, dapat dito sa korte. Meron naman tayo eh. Meron naman korte ang Pilipinas eh. So, sinabi niya nga, kung meron man sa tingin nila may kasalanan si former President Rodrigo Duterte, dito sa Pilipinas. O, kaya talagang dito ako napaluha eh. Dahil yung nangyari kasi kay former President Duterte, nandun kami noon sa doon sa Villamor Airbase, tapos nandun din kami noon sa airport, mga kababayan. Nakakalungkot at nakakaiyak. Pero, sugkatong nahitabo ni tanan, og nakit-an tamo, gikan diri sa ugilid kamo hanto dito sa likod. Naamo sa mong likod perme. Dami. Inyo may buondang. Tungod sa inyong suporta mga taga North Cotabato. Yay! Ayan mga kababayan oh. Yay! Grabe, bumabaha oh. Yay, grabe yung tao, parang ano oh. Sabi ko nga sa inyo nung nasaksihan ko to, nang tinutok ko, grabe talagang hanggang dulo yan. Bumabaha. Oh.
Ay, yung laki ng kalsada. Grabe. Kuan, nag-imbita na ko dire. Kaya ako, gusto ko kung makakita yun ninyo, o niya personal nga makapasalamat ninyo. Kaya kita ko sa kamo nangasungko yun mo. Sa kibuhat kang Rode. Pero bago ko magpadayon, para walay, masig naman kayo magluod, ako masakot na para wala kayo malimtan. So dito sa part nito, binabasa former niya si ano, governor and appointed. Ito yung mga tumatakbo ng mayor, no? Yung mga kaalyado din ng mga Duterte, yung mga talagang hindi nang iwan, no? Kay Pangulong Duterte. So ug kabantay mo kani adto. Last year pa lang, wa pay usa ka tuig, mo pay pag usa ka tuig ni Bongbong Marcos. ito na. Ang unang gibuhat sa Congress nagpadagan og papel na People's Initiative. Dito nimo mahibaw-an nga ganing anak si Junior, si BBM gusto mo sundog og diktadorya nga rehimen na pareho sa iyang papa kani adto senior nga nagtungtong sa gobyerno na di gusto mo agig eleksyon 27 ka tuig nga nilabay diri sa ato ang nasod. Musukot ba mo ingon ana? Kani Kasi mga kababayan, yung ano kasi, yung People Initiative, totoo nga naman yan, no? Nangyari yan, pero sa part ho kasi na yun, hindi ho sila nagtagumpay. Kaya nabanggit din dito ni Mayor Baste, mga kababayan. Demokrasya ni. Walay pilion diri. Tanan na yung oportunidad kung kinsa gusto manerbisyo sa mga tao, utong-tong o gobyerno, kay nang lang muagi kag eleksyon magpapili ka. Dito na ako nakita nga naatay problema sa padagan o sa pamatasan sa administrasyon nga naata karon. Tanawa ni sila. Bali, nung time kasi na yon, although hindi pa masyado mainit yung bakbakan ng pamilya Marcos at pamilyang Duterte. Pero sinabi nga ni Mayor Baste, halata niya na ba, nakita niya na nung time ho ng nagpapadagan o nagpapatakbo na ho sila ng People Initiative noon. Sa kahadlok nila, sa takot nila, sa akong igsoon, isugdan nila taon. Manudlo sila confidential funds, 125 million, nisulti man ako igsoon. Atubangon ko na, atubangon ko na, kung impis ko ninyo, atubang siya dito. Pero kapalo mo, sa yun hadlock sila, nga karon 2028, Mindanao na po ng mahimong presidente sa Pilipinas. So, galing, no? Talagang ang tapang talaga ni Mayor Baste. Sabi niya nga, na talagang di umano, ito sabi ni Mayor Baste, na takot sila na itong 2028, Mindanao na po, or from Mindanao na naman ang magiging ating pong Pangulo, mga kababayan. At syempre, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Inday Sara Duterte. Tuloy natin? Pero sultan nila daot. Di sige, kung may kaso, politika man na. O di mo man na inyong gusto. Pero kamo, kita mga taga Mindanao, kamo mga taga North Cotabato, totoo ba mo, kanin tawhan ang nagtungtong nga presidente karon? Mahibaw ba na sa presidente o wala to na sa tabangin? Ngayon may sumisigaw sa likod, tama. O kasi alam niyo mga kababayan, kaya nang sinabi ko, yung Mindanao kasi talagang nakuha nila yan ng halos buo ng mga Duterte. Talagang sulit ang Mindanao na sumusuporta kay former President Duterte. At gaya po ng aking palaging sinasabi na bago po bumaba sa pagkapangulo ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, way back 2022, yung pagkatapos ng kanyang termino, first time in the history mga kababayan na si former President Rodrigo Duterte ay nakakuha ng pinakamataas na ratings. Di ba? Siyempre nyo, bababa na lang, tatapos na yung termino niya Diba? Kasi nga po, nung kanyang termino, kahit mayroong pandemya, talagang tuloy-tuloy pa din talaga ang build ng Duterte administration. Kaya talagang first time in the history din na si Vice President Inday Sara Duterte ay nakakuha ng 32 million. No? Hamakin niya. Ngayon lang po nangyari yan mga kababayan sa history po ng Pilipinas. Kaya tuloy natin itong sinasabi ni Mayor Baste. Nana ka lang. Wala utang na loob, sumisigaw yung mga tao sa likod ko Bumbong mag... Alam. Hindi na kingon, ana, ha? May mga tanda niyo. Ginabantayan mo ko nila kung sa'yo magawa sa kumbaba. Naila kung paano, kamo na rin, ingon. Tinuod na! Manodlo sila. Kapot kwarta, anak ko nung. Marcos, meron tumasigaw doon sa Tanaw ninyo, so katong niya aking tawag. Isang nasod ang pinagkadagkag ipaligya nga Bulawan. Gold reserve na to. Asa mo kadungan na? Dugay naman kitang nabuhay ang kalibutanan ni karon ra mo kadungog o gobyerno nga namaligya sa gold reserve o nya di nila matubag. Karon gikasuhan sila.
si Vic Rodriguez, kauban tong mga ubang abogado, ipahin na sila kaso karon. Kaning iso nila sa PhilHealth, di nila matubag sa Korte Suprema. Oo. Kaning iso nila sa national budget, di nila matubag. Kaya karon manudlo mo, pila? 125 million. Wa may kaso katubangon. Kunya karon bilyon-bilyon, naa sa korte, naa sa judiciary karon, di ninyo matubag. Mga ugbok. Bisag unsa ray buhaton. Okay na. O nawa sila laing mahuna-hunaan, ang ilang gibuhat, ikidnap nila si Rote Duterte. Technically, kidnapping to. Ginawa nila kay Former President. Uwato na to, uon sa ingon sa ICC. Kay confident pang gyud me. Sure na mi sa kong igsoon. Ako, unsa may balita diha sa kaso. Kadtong pag nahitabo na, ang ingon didto wa gyoy kaso mahitabo sa apprehension pananda ang Rote Duterte. Layo na gusto. Wala daw na ipain. Mga kababayan, alam nyo, kung nagkataon kasi na dito lilitisin talaga, ito, tatapatin ko na kayo. Yung sinasabi nila na di umano, mga kasalanan ni former President Duterte. Kung dito kasi yun talagang walang mangyayari. Dismiss niya dati. Kasi nga, siyempre, alam naman natin na talagang ang ating dating Pangulong Duterte ay talagang ginawa lamang ang kanyang tungkulin para mapaayos ang ating bansang Pilipinas. Wala yan. Kaya doon nila dinala. Sabi nga ni Mayor Bastet, maraming nagsasabi na kinidnap ho nila si ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano sila? Dami. Kani sila, murag yun sila ni Ponit o Bato, nagipok, bonan nila silang ulo. Nagtoo mangkot sila, na mawala. Sinabi pala ni Mayor Baste na para silang kumuha ng bato na pinukpok nila sa kanilang ulo. Di totoo yan. Kasi nga marami talaga nagsasabi na talagang kita nyo naman. Pagka-aristo po ni former President Rodrigo Duterte, dyan mo makikita na talaga namang mas tumaas tuloy. Diba? Kabaliktaran itong mga sinasabi ho ng mga sumusuporta sa administrasyon na sinasabi ho nila na mas marami di umano ang mas nagnanais na gusto na nadala ho si former President Rodrigo Duterte doon sa The Hague. Pero mga kabawi, kabaliktaran ho yung sinasabi ho nila. Dahil ang katotohanan po mas lalong tumaas sa survey itong mga Duterte candidates. Okay? Oh. Rote Duterte, mawala ila problema. Pero karon nagibuhat na nila, apre na ang mga mata sa tao, o karon mas nidako yun nilang problema, kaya mapatid yun nilang anago sa mga tagamenta mo. Mas lumaki di umano ang kanilang problema, sabi ni Mayor Baste. Alam nila, pagka nawala si former President Duterte, nawala lang ang kanilang problema, pero mas lumaki, sabi ni Mayor Baste. Sigawan, no? Kunya, ginahan pa sa matong-tong rin. Then, nung nakaraan mga kababayan, galing kami doon sa Sarangani Province. So, nagkataon kasi, nung pumunta kami sa Sarangani Province, nandun talaga siya. Kaya nga itong tumatakbo po na tumatakbong congressman dyan sa Sarangani, si Billy Mac, mga kababayan, King Billy Mac. Sabi niya sa amin, sakto, nandyan si Mr. President dyan sa ngayon dyan sa, ano ba yung tawag doon? Si Tigil ba tawag doon? Yes, tama yung tinuro niya sa amin. Nandyan daw ngayon. Puntahan nyo, interviewin nyo. Pagpunta namin doon, talagang daming nakaharang ng mga pulis eh. So, then, nung una kasi, nagpakilala kami na, siyempre, ano sadya nyo doon? No? So, ganito, ganyan. So, sinabi namin, magbablog kami. Interviewin lang naman namin si Mr. President. Although, malapit na kami doon sa mismong venue eh. Ang problema lang po, mga kababayan, pagdating na doon sa papasok na talaga mismo, hindi na kami pinapasok. Si cut off na daw, lockdown na daw sila. So, maya-maya, dumating si Bongbong Marcos. And pagdating niya po doon, mga kababayan, ilang minuto lang din eh. Talagang bumunak yung napakalakas po na ulan doon sa Sarangani. Natandaan nyo kasi nag-live kami doon eh. But tuloy natin ito sinasabi po ni Mayor Baste. Yan na lang na. Sige lang. Butang talang. Butang talang. Nalutsan lang sa ata. Total kita. Kung may problema. Ang isoon, giubanan man siya diha. Kahit mo sa presidente, gitarong man siya. Wa man tay sa nila. Wa tay sa nila. Muna itimanan ninyo. Nagtinarong ta ni Sotag election 2022 in the hopes of building a greater country for all Filipinos. Pero ingani ilang gibalo sa toa, timan-an tana karong eleksyon. Sinabi nga ni Mayor Baste, nagtanos tayo, talagang hindi tayo gumawa ng hindi ka nais-nais sa kanila, pero ganito ang ginanti nila. Sabi nga ni Mayor Baste, mabawi tayo ngayong eleksyon. Pero saglit lang kasi kukuha muna ako ng charger, mga kababayan. Charger, Day! Okay. So, tuloy natin ang sinasabi ni Mayor Baste, mga kababayan.
kita, nangandoy ta. Kada Pilipino, kada usa sa toa, Nangandoy ng arap. muarang-arang ang kinabuhi, pinaagi sa pagtinabangay, o panagiusa. Kayot lang tantanan, total, kung dili man para sa toa, ang kaugmaon sa to mga anak, mo'y masecure na to, nga hayag yun. Pero yung lang gibalo, sige lang. Timanin ninyo. Kung gusto po na ko, muhangyo ko ninyo, unta. Doon naman tayo, mga panya ko ninyo, naatay PDP, laban ng mga Duterte senatorial candidates. Kung mahimo unta, Yung 10, babanggitin niyo dito. vote straight, PDP laban! Vote straight. Nakatay tulo, mga tuwa. Si Bongo, si Bato de la Rosa Dre Ganeha, po si Pastor Apollo Kibuloy. Ganing tulo, taga Mindanao yun. Dapat well represented ang Mindanao pag-abot sa national politics na to. Kay tako tag contribution. Una-unaan ninyo, kung saratan na to mga portahan, ug magutom sila tanan sa taas. Nadirgikan ang pagkaon nila. Totoo yan. Kasi nga po, ang Mindanao kasi talagang napakarami mga produkto nang gagaling dito eh. Nandyan yung niyog, nandyan yung saging, lahat napakarami po. Kaya nga kung hiwalay yung Mindanao sa ano, talagang sabi nga masisira ang buhay nila. Naapot tayo, si Ipe Salvador, si Jimmy Bondok. Noon, kani mga tawanan 2016 pa lang yun. Ning uban na sa akong mga amahan, o mga loyalista kini sila. So, kung kita manggod, gusto nato nga naay giya ang atong pagpili o kandidato, senador, karong eleksyon. Ako hangyo sa inyo total na naman tayo mga cellphone o internet. Pangitaan ninyo, huwag mo makaila, o ganahan mo nga guided ang inyong pagpili o senador. Pangitaan ninyong pangalan, o niya, paminawan ninyo sa ginapanulti. Mahusay, maayo man tanan, okay man. Ang kana lang, wala lang tagailagin nila. Pero naay pa maagyan. Pero ako hangyo ninyo, para di na lang gid kung nalain gid mo sa nahitabo kang Roddy Duterte. Diretso ka rin boto tanan. Para Tama. Kasi sabi niya nga, kung talagang nalungkot kayo no, sa nangyari kay former President Duterte, talagang gusto niyo siyang maibalik agad sa Pilipinas, iboto niyo direkta, straight mga kababayan. Yan yung paraan at yan din po ang pakiusap, maging si BP Sara, maging si former President Rodrigo Duterte, kasi lalo-lalo na ngayon nakasalang impeachment complaint, although sa House of Representative ay in-impeach na nila si BP doon, at yung final nga talagang dito ito sa Senado. So, eto lang sa akin, no, kung mahal niyo talaga si former President Duterte, iboto niyo straight yung PDP, no? Straightin niyo kasi mga kababayan, nakasalang yung impeachment numbers game yan ng impeachment So ngayon, kung gusto niyo din na maging Pangulo si BP Sara Duterte, ngayon darating po na election 2028, iboto niyo po straight ang PDP. Huwag na tayo muna magpaligoy-ligoy kasi ang bansa kasi natin ngayon medyo, kasi papaano kung matuluyan i-impeach nila si BP Sara? Diba? Hindi wala na. Sino pa yung Duterte na tatayo? Si Mayor Baste. Pero mas okay talaga na si BP Sara muna bago si Mayor Baste. Kaya nga po, ngayong darating po na election 2025, is vote straight po tayo. Nandyan yung Duterte 10 mga kababayan. Lagi kong sinasabi yan sa inyo. And makailan lamang po, nagpahayag na rin, nagpaabot na rin ng mensahe itong si former President Rodrigo Duterte na nag-endorse po ng panibagong dalawang kandidato. Wala pong iba kundi si Sir Kerubin, and yung pangalawa po ay si Hunasan. Actually, si Hunasan dating senador na rin ito. And ito naman pong si VP Sara, although meron din siyang endorse, which is ito nga pong si Amy Marcos, no? At saka si Camille Villar. Pero alam nyo, pagka talking about Amy Marcos, wala talaga akong tiwala. Sorry for that. Pero, syempre mga kababayan, talking about Amy Marcos kasi, nabudol na kasi ako noong 2022 Kasi nung sabi ko nga, nung bago ang eleksyon, sabi ko kung sino yung endorse ni former President Rodrigo Duterte, doon ako bubuto. Pero kasi, hindi siya nag-endorse, kaya syempre, dahil nga syempre tayo ay sulit na sumusuporta kay former President Duterte, ang sinabi ko naman noon, ang aking paninindigan, na kung sino man po ang magiging katandem ni Vice President Inday Sara Duterte this coming election, yung 2022 yon, so yun din po ang aking susuportahan. So sa kasamaang palad, itong si Amy Marcos ay lumapit kay Vice President Inday Sara Duterte dahil kiniklaim niya na di umano. Ito si Vice President Sara Duterte ay kanyang kaibigan, at yun nga po, nagkaroon po ng pagkakataon na magtandem si Bongbong Marcos at saka si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. So, parang nabudol na no? So, tapos ngayon, kumbaga, noon, binuto natin si Bongbong Marcos dahil katandem ni Sara Duterte, ni Vice President. Ngayon, ibubuto natin ulit si Amy Marcos dahil ulit sa pag-endorse ni BP Sara. Bahala ho kayo mga kababayan. But it's my own opinion na ako hindi ko talaga ibubuto yan.
Kung sakasakali man, dahil meron na naman in-endorse si former President Duterte, nandyan si Yunasa, nandyan si Kirubin, si Camille, pwede pa yan, Camille Villar. Pero talking about Amy, hirap yan mga kababayan. Kapatid niya yan eh. Alam mo, nagtataka ako dyan kung nag-uusap ba yan. Dalawang yan, magkapatid, magkadugo yan eh. Diba? At saka yung investigation doon sa pagdala sa dahig kay former President Duterte. Hindi pa ba malinaw sa kanya yun? But saan pa ba yun? Although, alam naman natin mga kababayan kung ano talaga yung purpose ng Senate investigation doon. Diba? Hindi pa ba malinaw sa kanya kung sino talaga yung pinakaulo ng pagdala kay former President Duterte doon sa dahig? Walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Diba? Malinaw pa po sa sikat ng araw na wala pong ibang naging mastermind, no, sa pagdala doon. Hindi kikilos ang mga agency Torre, hindi kikilos yan kung walang kumpas ng pangulo, no? Kung siyempre si Torre, galing ang kanyang kumpas galing kay PNP Chief Marbel, no? And ito naman si PNP Chief, siyempre from DOJ. Ang DOJ naman from President. Hindi kikilos ang DOJ kapag walang kumpas ng pangulo, mga kababayan. Ito yun huwag sa akin, no? Maliwanag pa po yan. Hindi po mangyayari ang lahat po ng ito kung hindi po sa kumpas po ni Bongbong Marcos, no? 'Di ba? Maliwanag yan. Sa tingin niyo po mga kababayan, dahil sa akin po, yan po ang aking analysasyon lang naman, pag-analyze. No, baka ibang pag-analyze niyo, basta yun ang sa akin pag-analyze. Tuloy natin sinasabi ni Mayor Baste. Tagauban man na ang amo na mo kami sa politika. Ang amo na mo si Rodney Duterte na gina. PDP laban tanang lihok na mo sa gobyerno, usara na among reference. Pag-abot sa pang-gobyerno, paunsa may pagmutong-tong may opisina, unsang klase pamatasan na mong dadon, unsa ang mga guiding principles na mo, usara yun na. Rodney Duterte na yun na. Kay kami, katoo, nasugkad na mong presidente, si Rodney Duterte, ang ipakita niya, ang pagmahal lang sa Pilipinas, kung unsa ang dapat kausap politiko nga mutungtong diri sa ato ang nasod. Tama. Galing. Si Roding, ako ang papa. Tugay ng Miss Davao. Tug karon, Kalois Ginoo. Okay gapon, medyo ganahan ang tao. Ang mga taga Davao karon gisuwayan ko. Nahimo kong Vice Mayor 2019. Pero kasagaran na tungod na sa kuamahan. Totoo yan. Isipin mo, si Mayor Baste, maging ang anak na mismo yan ni former President Duterte, si Mayor Baste, mga kababayan. Sinabi niya nga na binuto din siya ng mga tao. Na talagang syempre kasi, ang nakita kasi ng mga tao na talagang maganda ang pamumuno ni former President Duterte. Alam niyo dito sa Davao City, kung hindi maganda ang pamumuno ni Pangulong Duterte dito sa Davao City, hindi yan magiging mayor at hindi yan magiging vice mayor, hindi yan magiging mayor si Mayor Baste. So, dahil nga sa gusto nila na ang hawak ng Davao ay tuloy-tuloy na maging hawakan ng mga Duterte. Kaya hanggang yan, diba? Si former President Duterte, si Vice President Sara Duterte, si Mayor Baste, diba? Nung nagkalsisorbe nga kami dito, Nograles versus Pangulong Duterte, former President, 2 beses yun eh. 0 po si Nograles dito, mga kababayan. Tuloy natin. Amoron, naata na rin tanan, pinapakita niya na ang Pilipino, naapagyo'y padulngan, naagyo'y hayat ng kakumahon. Ayo, kanang gidasa sa gawas nga wala dili dapat nga mag-uol ana. Dahil panahon siguro di lang karon basig magkabalik ako ama mo pud ako ginapangandoy gyud. Di pa gani ko kaadto kay ang imo lang mong buhaton kay basig mo gawas ko og unsa mo tan-aw ko dito. Basig gubuton diri sa Davao ba ana mo style gyud sa kuan karon gobyerno. Okay. Lawson ko na ning eleksyon. Paliwanag ko lang mga kababayan. Marami din po talaga ang nagtataka kung bakit nga ba si Mayor Baste hindi pumupunta doon sa dahig, no? So ito na po ang kasagutan, mismo si Mayor Baste na po ang nagsalita, yung dahilan kung bakit hindi siya pumupunta doon sa dahig upang mabisita ang kanyang ama. Dahil nga sinabi niya na baka di umano kapag siya ay pumunta doon sa dahig, syempre wala ditong nakaupong mayor sa Davao City. Kapag ka siya ho ay nandoon, no? Wala ditong magbabantay na mayor sa Davao City. Kaya sabi niya baka daw gubutin, baka guluhin ba yung Davao City. Sabi niya ganyan yung style nila eh. Siya mismo nagsabi niyan, si Mayor Baste, mga kababayan. Okay? Son, basi makagawas ko, matanaw ko dito sa kuamahan. Okay. Wala ko Baste. Alam mo, pag nagsasalita itong mga Duterte, pag nagsasalita si Vice President Sara Duterte, pag nagsasalita si Mayor Baste, pag nagsasalita si Pulong, pag nagsasalita si former President Duterte, nagtatawanan yung tao, talagang naghihiyawan ho sila.
O totoo yan, napansin ko talaga yan mga kababayan. Although mga kababayan, nangyari din naman yan kay Bongbong Marcos, kay Mr. President, na kung saan, pag nagsasalita siya, ay talagang hiyawan yung mga tao. Even nga that time, sikat na sikat din si Sandro eh. Di ba? Sabi nga nila, Mr. President, amin na lang si Sandro. Talagang sikat na sikat sila no, naghihiyawan talaga yung mga tao. Alam niyo ang ibig sabihin sa mga kababayan? Dahil nung time kasi ng 2022, umaasa talaga sila no, na magiging okay ang Pilipinas kapag kasi Bongbong Marcos ang nakaupo. Pero, ngayon, pag nagsasalita siya, ay ambot na lang talaga. Halos wala nang pakialam ang mga tao kapag nagsasalita si Mr. President ngayon. Oo, talagang ano, pero ito wala. Etong sa Kidapawan, ganyan ho karami, libo-libo ho ang mga dumating dyan at nakiisa, pero wala pong ayuda yan. Wala pong merienda dyan ha, walang merienda, walang pagkain, walang ayuda mga kababayan. Pero nakita nyo naman kung magkusang loob, sarili nilang mga gastos dyan. Pero nakita nyo naman kung gaano karami yung mga tao na dumating, di ba? Nakiisa mga kababayan, ito support sa mga Duterte. Okay? Tuloy natin. Na ba yung mga Ilonggo rin? O ba? Ang akong kuan, ako ang partner, Ilonggo Ilocana na. Ako mga anak Ilonggo Ilocana ang laki ana. Ako Bisaya Maranao. Bisaya Maranao o Buutan. Totoo mo? Kalabero talaga ba? Ang importante, ang nindot kaayo karon kay bahaw ta. Kung dili mo ka ultimately makaingon nga batik gyud tanan ang nahitabo karon. Kung ang ginapakita manggod sa administrasyon ni Marcos karon, nakita nato ang contrast o makumpara nato sa ugyon sa pagpatagan ni Roddy Duterte ang gobyerno kaniadto. Karon nahibaw na gyud ta. Kung unsang klaseng gobyerno ang di nato gusto, hindi gyud to. Wait lang mga kababayan. Sinabi po ni Mayor Baste, ito para ito sa mga Tagalog, sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, na ayun po kay Mayor Baste, yung mga nangyari po na ito ngayon sa ating bansa, ay hindi ho lahat ay pangit, sabi niya. Dahil nga syempre mga kababayan, nagkaroon po ng pagkumpara, na ikumpara po natin ang administrasyon noon ni former President Duterte sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos. At ang nangyari nga po mga kababayan, ayun kay Mayor Baste, kung mayroon man tayong hindi gusto, ito yung administrasyon nito. Okay, tuloy natin. Unahan tayo point of comparison. Point of comparison. Pila nakabuok kidnapping ang Manila karon, sunod-sunod. Murag since January 13 nakabuok mga big time kayo Fake news daw yan, yung basta sabi ni Auntie Claire. Balik ang krimen. Balik ang kuwan. Tanang gibuhat ni Rod. Sabi ni Auntie Claire, fake news daw yan. Kasi, nung lumalabas daw siya, wala man daw siya nakikita. Ang bot ni Auntie Claire. Roddy Duterte, nga nagapalisod sa mga kinabuhi sa ordinaryong Pilipino, nagiwala na niya, ginabalik karon sa kontra, ambot, ngano yun na siya. Kamu na lagi ingon. Kamu na lagi ingon. Sigawan yung mga tao. Mga droga, balik. O na, mga bata, diha, gagmay kayo. Laptan. Pagtanaw dito, wala na. Unya unsaon na mga ginikanan anak. Unya karon ipadala na ninyong tao nga usara nga naiitlog nga magpakita nga suklan niya ang mga daotan diri sa Pilipinas naging una lang ninyo. Tama. Talaga naman, si former president talagang may yagbols yun na labanan ang kriminalidad dito po sa ating bansa mga kababayan. Nakita naman natin. Kasi kung alam nyo, talking about war on drugs mga kababayan, nagtanong kami niyan. Talagang kung sila ba isang ayon sa ginawa noon at lubaan ay dulot sa buhay nila ng sambayan ng Pilipino, kami po napakarami talaga. Kung meron man hindi pabor, mabilang sa daliyo. Pero nasa 80 to 90% ng Pilipino, pabor po sa ginawa talaga ni former president doon sa war on drugs. Wa ka kasabot gyud wa bisag ako naglisod gyud ko una kung nganong ingon ana kaway luoy ning administrasyon nato. Sige lang, sama sa akong ingon. Moagi tag eleksyon. Kay nanglan moagi tag eleksyon di ta mo sugot. Away eleksyon. Dili pwede na ipobos na niya yang gusto nga mahimo siyang murag iyang amahan. Wa man pud say nada, laro mo pud niya kaya, di magani sa mga tubang. Wa man pud say naingon na tama. Nagsimula na pud oh. Katubo na kuan ba dere. Katawa ka talaga Baste.
Kaya, hindi yung gusto mo na, oh. May gaming kauwaw, bot. Sige lang. Sige lang lagi. Kansar kay sila stoa. Oras na kumaingon. Padayon talang ni. Padayon talang ni. Sakto man ni. Tama man na. Tama inyong ginabuhat. Ayaw mong sugot nga ang trato sa inyo ingon ana lang. Karon ang ginabuhat nila, og nakabantay mo daghang isyu sa kwarta ang gobyerno karon. Ang ilang gibuhat man gud gimaniobra nila ang kwarta sa gobyerno. So mo na nabawasan mo pilid, nabawasan mo edukasyon, nabawasan mo dito ana tanan. Karon gibutang na nila tanan og ayuda. Kaning Congress, daghang mga congressman pod sa lain-laing lugar sa Pilipinas nga gibutang nila nga mo'y padaganon nas lokal. Ang uban himuon nilang mayor para magunita nila ang kada syudad o munisipyo diri sa Pilipinas. So mao na ang pamaagi nila karon kanang gimaniobra nilang kwarta tungtungan sila mga politiko og nila aron mo'y gamiton nila kanang ayuda para usbon ang hunahuna sa mga Pilipino. Nako. Tanaw ninyo kini sila. Tanaw ba nila mausab nila ang hunahuna sa Pilipino pinaagi lang sa ayuda? Tingin ba nila, madadala nila yung isip ng tao sa pamamagitan lamang ng ayuda? Alam nyo, gaya ng sinasabi ko sa inyo, palagi ko itong sinasabi mga kababayan, kapag ka sino man po ang politiko na nagbigay po sa inyo ng ayuda, bigas, etc., kung ano man po yan, tanggapin nyo po. Pera nyo yan eh. At lagi kong sinasabi sa inyo na kapag kung sino man po ang politiko na nagbigay po sa inyo, wag na wag po kayong magtatanaw ng utang na loob. Sino mang politiko na yan mga kababayan. Dahil pera nyo po yan. Ha? Kaya tanggapin nyo kapag binigay, perang binigay, or grocery, tanggapin nyo lahat yan. Pero at the end of the day, sa oras ng pagpili, sa oras po ng butuhan, piliin nyo po yung sigaw ng iyong puso. Piliin nyo po ang yung tao na sa alam talaga ninyo na yung kanyang ginagawa ay para sa inang bayan at para sa mga darating pa pong mga henerasyon, mga kababayan. Diba? Kaya huwag kayo na, binigyan ako ni ganito, ibuto ko yun. Hindi, pera nyo yan. Huwag kayong maging TENGE, ha? Para maganda ang ano natin, kinabukasan. Although medyo nabudol tayo ng 2022, sayang talaga kasi kung si VP Sara ang presidente ngayon, magiging okay, feeling ko okay talaga. No, but may time pa para maging okay ho ang lahat mga kaibigan. Nakaminos ra gyud kayo ni sila gyud. Kaminos ra gyud kayo ni sila. Ang among ginabuhat ana kaniadto, ang ako amakan. Nahuman ang pinakauna termino niya mayor dire sa Davao. Ang gipuli vice mayor. Karon di admit nga ang sabot mabalik ako amakan puli na pa sila. Ya di naman gusto mo na og. So nahimong admin ni karong unsa. Admin ng vice mayor niya kaniadto. Pag abot og election ang giingon lang gyud sa kong ni Rode, sa kong papa. Kuhaan ninyong kwarta, pero botoha ang kinsay nasa kasing-kasing ninyo. Kuhaan ninyong kwarta. Kuhaan ninyong kwarta. Ngano man po, kana manggod, buwis na. So kita ang tanan nga nagapanarbaho, mupalit og bisag unsa goods and commodities dias mga tindahan na ay resibo, nagabayad tag buwis. Unya karon para tungtungan nila nga ingonana, nga ingno nila ilaha baga silagnaw. Kwarta nato na, kuhaan ninyo, utang ninyo, pangayo pa mo. Walay lain eh, kasi Marcos manggod, way na himong tulay, way na himong dalan, way na himong, wagyod. Mao na karon, gusto niya nga, o hilo mo diya, itsahanta mo kwarta. Unsan lang? Hilo mo diya, itsahanta mo kwarta. O tahimik na mo ha. Totoo yan sinabi ni Mayor Baste. Alam niyo yung pangako ni Bongbong Marcos that time, way back 2022, dahil isa ako talaga dyan sa ginawa ko ang lahat para may panalo natin yan. Way back 2022, sabi niya noon, continuity ng build. For the long short story, ng mga project noon ng former President Duterte. Pero wala naman na. Yung LRT1 from Baclaran to Cavite, hindi na nadugtungan ng girder, no? And LRT7, hindi na rin wala na. Mga kawan, ang hirap nga eh. Tapos, ang Manila Bay, although nami-maintain ng nakalinisan, pero hindi na naging hanggang doon sa dulo, wala na. So, sayang talaga ang nasimula ni Tatay Diggs. Kaya hindi pa naman huli ang lahat mga kababayan at may oras pa po tayo. Maraming salamat at kita-kita tayo sa next video. And dyan sa Maynila, maraming ganap dyan. Magko-cover tayo dyan. Thank you so much mga kababayan. And kunin ang ayuda, iboto ang tama. Okay? Kasi ang ayuda, sa inyo din galing yan. Huwag kayong magtanaw ng utang na loob sa mga yan mga kababayan. Dahil binubudol kayo sa sarili niyong mga pera.
Maraming salamat. Magandang araw.